madalas hindi niya na ma-hit yung pitch. Kasi naapektuhan yung niya, yung speech niya doon sa sa stroke niya. Pero bala kayo kung magsintonado ko, basta kakanta ako. Kung di niyo matiis yung sintonado ko, problema niyo yon. So find your purpose in your present age. Tapos po, find your joy also and accept your limitations. Maraming hindi makatanggap ng old age kasi ayaw nilang i-accept yung limitations. Pag inaakay mo, huwag mo akong hawakan, kaya ko pa yan. Ganon. Pagka po hindi na kaya, huwag mahihiya. Kasi pag nadapa, malutong na po ang mga buto ng mga may edad. Si Pastor, nadapa po yan sa may Pangasinan. Kasi nag-CR siya. Habang papalakad siya, nakatingin siya sa puno ba? Basta may tinitignan siya. Hindi niya ngayon nakita na merong pababa. Oo, yung kinilalagyan ng gripo, merong naswak yung niya, sumubsob siya, mabuti na nang po, hindi tumama yung mukha niya sa motor na nakaparada. Pero nawakwak yung niya, yung tuhod niya. After po nun, ganito na siya maglakad, oh. Sabi ko, babe, huwag ka naman kayo maglakad parang lolo. Sabi niya, hindi bali mo kang lolo kaysa mabalian ako. Kaya yan, hindi naglalakad nang hindi muna yan natingin. Tapos nagdahan-dahan. Sinabihan ko siya noon, sabi niya, hindi baling mo kang lolo. Kaso, nung nahuli si Otan ng pulis, bumaba siya kasi makikiusap. Sabi ng pulis, Tang, doon na po kayo. Sabi niya, loko tong pulis na to O, sabi ko, di ba sabi mo, hindi baling gawing, tawaging lolo, maging lolo, wag lang mabalian. So, minsan, accept natin, mga kapatid. Yun lang po ang pwede nating gawin. Kasi pag hindi natin in-accept yun, mahirapan tayo. Tapos, always practice gratitude, mga kapatid. At ang pinaka-importante, find peace in the anticipation of eternity. Sabi kanina, di ba sabi ni Pastor, mamatay agad. Pero alam nyo, pag may edad, contemplate nyo po yun. Kasi dati, parang tabu ang death, kamatayan sa atin. Ayaw pinag-uusapan. Pero alam niyo po ba, ang isang matalinong tao, pinagpaplanuhan ang kamatayan niya. Opo, totoo yun. Para pagdating nung araw mo, ready ka. Alam niyo ba kung sino ang takot mamatay? Yung hindi sigurado kung saan pupunta. Hindi, totoo yun. Kasi kung sigurado ka kung saan ang patutunguhan mo, di ba mga kapatid? Kaya magandang pag-usapan. To si Pastor ayaw nga, sabi ko, pag nauna ako sa'yo, mag-asawa ka ulit. Pero dati pa yung kaso, 70 na ngayon siya. Sabi ko kasi hindi mo kayang mag-isa. Tapos pag namatay ako, wag mo kong suotan ng pangninang. Ayoko nung ganun damit, sabi ko sa kanya. So, naayaw niya nun. Pero, nung tumanim sa isip ko na lahat tayo mamamatay, inevitable yun. Lahat tayo darating doon. Naghanda ako sa tuwing may namamatay at nagsiservice, nagbibiroan nga kami. Sabi namin, sabi ng Sir Marie Pastor, Beng, magpakabait na tayo. Sabi, kasi pagka tayong namatay dyan, baka kung sabihin ng mga tumatayo. Baka mami, naku, nung nabubuhay po yan, nasungit-sungit yan. Hindi ba parang hindi magandang eulogy yun? So sabi nga ni Sister Sally, alam ko na, Tari, i-assign mo na ngayon pa lamang kung sino yung magsasalita pag namatay ka. Sabi ko, oo nga, para ma-edit ko pa kung ano yung sasabihin nila. Kaya kung mauna ako kay Sally, isa siya sa mga in-assign ko. Sabi ko, wag mong sasabihin kung ano yung mga hindi maganda. Pero alam nyo, para wag na tayong magbilin ng ganon, habang buhay tayo, pakabait na tayo. Kaya sabi mo sa katabi mo, pakabait ka na. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Amen, amen. Hallelujah. Pero nagtataka ako, pagka nagbabasketball ako, no, Mer, ang bilis namin. Hindi, totoo yun. Di ba? Oo. Mer, andyan ka ba? Hindi, pag nagbabasketball kami, parang yung adrenaline ko lumalakas. Pero kakaiba. Kaya thank you, Lord, sa strength, ano, ha? Again, naalala ko yung sabi ni Minister Elmer kanina. Pagka may edad pala, sasabihin mo muna, pwede ko po bang buhatin? Yung palang iba, naalala ko sa Amerika. Sa Amerika, di ba yung kultura natin ganon? Meron akong tutulungan, sumigaw, akala magnanakaw. Hindi, totoo to. Oo, totoo to. Yung kasi, ang dami-dami niyang bit-bit, paano bubuksan yung yung sa grocery, lalabas na or something. Nakita ko, tutulungan ko. Sumigaw, akala magnanakaw. Oo. Hindi, kaya nga sabi ni Elmer, kasi yung kultura. Tapos meron pa rin pangyayari sa akin. Kasi doon sa Amerika, yung sakayan. Alam mo, pinagbibigyan ko yung matanda, nagalit sa akin. Sabi ko, pwede na kayong umupo dito. Sabi niya, ano tingin mo sa akin? Parang ganyan. Hindi, totoo to. Iba pala doon. Kasi di ba dito sa atin, pagka nakakita ka ng matanda, o buntis, o babae, di ba tumatayo ka? Di pagpunta namin doon, ibinibigay ko yung silya ko, nagalit pa, sabi, ano palagay mo sa akin? Parang ganon. Kaya tama rin si Elmer na tatanungin mo muna. Amen. O tuloy na tayo. Okay? Yung mindful enjoyment or mindful appreciation, that is growing old gracefully. Mindful ka. Meron ako na acronym na salita Seniors can brag. Ano ba yung spelling ng brag? Ano yung ibig sabihin pala ng brag? Pwede mo palang, hindi magyabang na in a sense na magyabang. Parang katulad ni Sister Edith. Babaluhin kita. Hindi ganon. Pero, alam mo ba yun, minsan naiisip mo ganon, pero pagka kay Lord ka na, naiba, no? Parang katulad ni Sister Lita, ang tagal-tagal na ganito, pero kababaang loob. So, we can brag na binago tayo ni Lord, ano? Yung sa mga senior, we can brag. Yung be present. Kasi, minsan, nakatingin ka na dun sa nakaraan, nakatingin ka dun sa susunod na future. Pero you can brag about the present. Yung, alam mo, paggising mo kaninang umaga, parang yan, di ba, sisimula na? Di ba? Minsan, ano ba yung kinaliligayahan mo? Ikaw ba yung nagtitimpla ng sarili mong kape? Ganon? O pinagsisilbihan ka ba? Hinihintay mo may magtimpla sa'yo? So, ibahin mo. Yung present na paggising mo pa lang, di ba? Siyempre, paggising natin, di ba, binubuklat natin yung Bible. O paggising natin, kaming mga matatanda, anong oras kayo nagigising? 3, tama. Minsan 2, minsan 1, pinaka-late 4. Pagka 5, bihira ang 5 Pero ang tulog natin, 4, tulog na. Kaya, hindi ba? So, hindi ka ba natutuwa nun? You can brag na anytime nakakatulog ka. Di ba? Di ba nung bata ka, lagi kang galaw ng galaw. Ngayon,
Di ba? Nag-i-enjoy ka na. Mamaya, pag naglalaro ka pala sa cellphone, sabi ni sister, mamaya tulog ka na, di ba? So, yung present moment, enjoy mo. Mindful enjoyment. R. Ang mindful enjoyment, nakaka-reduce ng stress. Yung mindful enjoyment, nakakatanggal ng stress yun. Yung mindful enjoyment. Siguro sample, yung R, nakaka-reduce ng stress. Maliit o malaking bagay, nakakapagpasalamat ka. Di ba? Sa iba't ibang circumstances na pang-araw-araw, di ba? So, yun, small or, halimbawa, di ba yung mga anak natin, di ba minsan, sasabihin niya na pagka may mga sweldo-sweldo na, di ba? Minsan yung isa malaki, yung isa maliit, yung isa ikaw nagbibigay. Meron bang ganon na mga tayo may mga edad? So, yung maliit, malaki, thank you, Lord, yun. Ha? So, ano pa ba? Yung brag, yung acceptance, yung actively participating in whatever church life we can render, ha? At yung G na sabi na kanina, yung grateful ka. Thank you, Lord. Di ba? Okay. Ngayon, yung brag, pasado ka na. Sabi doon, meron ako nakuhang acronym, pray for others. Acceptance again. Yung S, ito yung sharing your testimony. At yung isang S ay sharing your blessings. Pwedeng-pwede yan, di ba? Lalo na kapag nung unang panahon, pagka-pensyon, di ba, ang dami ng mga apo, anak na pumupunta sa iyo. Pagka andyan na yung pensyon, di ba, hinahati-hati mo? O para kikwan to, kikwan. So, di ba, you find enjoyment doon? O pagka andyan na yung pensyon mo, minsan sasabihin ng mga anak, sa inyo na po yan, di ba? Di ba? Parang na-share mo. So, dito sa isa naman, yung reckless abandon. Ito naman ay para sa mga kabataan. Ano ba ang ibig sabihin ng reckless abandon? Siguro, meron kasing pangyayari. Share ko lang Yung isang 14 anyos, pinaanak niya yung sarili niya. Nakita na lang na may umiiyak na bata doon sa bahay nila. 14 anyos, Tapos, siya nagpaanak doon sa sarili niya. Hindi niya sinabi kahit kanino. Tapos, 14 anyos. Tapos yung lalaki naman, 16. So, yung reckless abandon, ang ibig sabihin niyan ay state of unrestrained impulse or passion where someone acts without considering the consequences, risk, or potential harm to themselves and to others. So, yung takbuhan ng mga kabataan ngayon pag nakita mo, parang reckless abandon. Hindi reckless abandonment, Ang reckless abandonment, it is a legal phrase na, punishable by law, yung reckless abandonment. Halimbawa, yung may anak ka, iniwan mo, tapos alam mo may potential na mamatay, maganito, lagot ka sa batas. Reckless abandonment yun. Meron din ganun. Hindi ba minsan iiwanan yung anak sa pinto?
dahil nakakahiya, ganito, ganyan, ganyan. Meron din gano'n. Ito naman, reckless abandon, ano na siya, dinidisregard niya yung consequence nung kanyang gagawin. Tsaka minsan hindi niya without inhibition in doing such things or action. Without inhibition. Ano ba ibig sabihin ng inhibition? Without inhibition. Oo, hindi nahihiya. Mali na. Parang ang nangyayari pa ngayon, yung pa ang nagiging bida, yung pa, parang katulad siguro nung, buti na lang, sabi kanina, ano daw yung, may tanong sila kanina eh. Ano ba yung tanong niya, Sister Joy? Yung ano daw, oo, ano yun? Oo, nung araw, ganun. Kasi, makita mo doon sa mga kamag-anak mo, mga tito mo, parang collect and select, gagayahin mo rin. Para bagang collect and select, ganun. Tapos pagka marami kang girlfriends sa barkada, sikat na sikat ka. Sino ba ang ano mo ngayon? Sino ba ang bago mo ngayon? Sino ang ganito mo ngayon? Para bang ine-exalt pa? Noong panahon namin, parahil ngayon, mas grabe pa, diba? Diba? Sino ba yung iyong rebound? May rebound pa pala ngayon? Oo, may follow-up pa. Grabe na pala ngayon, ano? Hindi, fast break, pang ano yan? Panandali ang aliw habang buhay, hindi napapansin, hindi na tinitignan yung consequence. And that is, kaya nga sabi doon naman sa 1 Timothy 4:12, sabi kanina, may 5 bagay. Sabi, do not let anyone look down on you kahit bata ka. Be an example saan? Sa believers. In your faith, speech, love, conduct, in your spirit. Sabi rin, maging ehemplo ka. Ngayon, pag tinignan mo yung parang yung napuntahan o yung nasharean, parang 14, tapos siya nagpaanak sa sarili niya. Tapos yung isa, 16. Tapos meron namang isa rin. Baka magka-barangayan o magkapatayan. Bata rin pareho, dinala ng bata doon sa bahay nila, nalaman ng mga magulang. So ngayon magkikita-kita o kung ano, hindi alam kung anong gagawin. Ang ginawa ng kabilang panig, ibinigay na lang. Tapos gumawa ng kasunduan kasi hindi pwedeng ipakasal. Merong kukuha ng marriage license, meron palang ano yan, ano tawag doon? Marriage, yung consent, tsaka magkaiba yung dalawa eh. Biro mo, ang bata-bata. Parang ganun. So, yun yung reckless abandon na dinidisregard na nila minsan yung consequence. Gagawin na lang ng mga bata. So, kaya kakaiba tong, ang sabi kasi doon, sa Ecclesiastes 9, meron kang laya katulad doon sa 1 Corinthians 10:13. Pwede mong gawin lahat, pero hindi permissible, hindi naman beneficial sa iyo yung mga bagay na yun at makakasama. Pero ang takbuhan nga dito sa mundo, sabi nga kanina nung nag-share, naging filosofya ko rin yun in another way or sense na enjoy your life because tomorrow you die. Parang ganun. So, parang hindi natin. Kasi sabi rito, wag maging meaningless ang buhay mo. Sabi ron. At sabi pa, yung kasabihan ngayon, saan bang palabas yun? You only live once? Si James Bond ba yan? Ano bang palabas yun? Ano ba ang implication nun pagka you only live once? So, hindi. Dito, i-embrace natin
yung the fleeting nature of life. We must embrace the fleeting nature of life. Yung fleeting, short. Naalala niyo yung sabi ni Minister Elmer kanina, the brevity of life sa awit 90:12. Ang wise na tao, teach us to number our days so that we may become wise. Ang wise na tao, pinamumuhay yung kalooban ng Diyos at meron siyang eternal perspective while that person is here on earth and living a life that is aligned with the will of God. Parang ganun. Pero hindi mo naman kagad maiisip yun eh. So, kung ikaw ay matanda na, you can still contribute. You can still be effective, efficient in prayer, kahit na may edad, hindi eh. Ako nga, tuwing makikita ko yung 92 years old na member natin, lagi niyang sinasabi, yung outreach doon sa probinsya namin, madami kong kamag-anak doon. Punta naman tayo. 92 to ha? Sama ako sa outreach, huwag niyo akong iiwanan. So, ganun yung kanyang pananaw at 92, still winning souls ang kanyang heart's desire. At tayong lahat, di ba? Sabi nga kanina ni Sister Tire, salamat sa Diyos. At kahit saan ako pumunta ng outreach, nakakapunta ako. Siguro kung napunta ako, ako'y naging titulado ganito, baka ma-stuck ako doon. So, iba yung perspective niya sa kanyang workplace. Priority niya yung outreach. Kakaiba naman yun at her age. So, that is mindful enjoyment and mindful appreciation. And wag yung reckless abandon. Kailangan 1 Timothy 4:12. Thank you, Lord. In Jesus' name. Tayo na tayo. Ayan. Para sa ating closing prayer, si Brother Joby. Ayan. At sa ating tithes and offering, si Brother Tomas. Okay po. Thank you, Lord po. Lord, thank you po sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, Lord, po sa word na pinagkaloob niyo po na hindi po porket tumatanda is maiinggit po sa mga bata. And naway yung word na narinig po namin today ay i-apply po namin sa buhay po namin. Hindi lang po tuwing Sunday, kundi araw-araw, Lord. Gabayan niyo po kami, Lord, sa aming pag-uwi. And thank you, Lord po. In Jesus' name, amen. Let's clear hands offering. Lord, salamat po sa blessings ito and offering ng mga kapatid natin and ibalik niyo po sa kanya ng buong siksip, libli. At mas bless niyo po sila ng mas ibalik niyo po sa kanila ng mas maraming blessings, Lord. Amen. Amen. God bless us all. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, God bless us all. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the